si Regal Oliva is in believing that in being called the influencer is that she actually has a sway or that she can actually influence the people who are listening to her. Ang akala nila when Facebook and TikTok says that these are the number of your followers, these people are actually within your control. No, they're not. People are thinking now, information is in the fingertips, in their fingertips. At kaya nilang bumasa ng intensyon, ng motibo, at ng kung ano ang kasinungalingang inilalatag sa mga mamamayan. 2 araw matapos niyang i-release ang kanyang video na kung saan tila pinapalakpakan niya ang desisyon ng ICC na hindi pagbigyan ang petition for interim release ni President Digong at pinabatikos si Sara Duterte sa kanyang naging partisipasyon at kanyang mga pahayag na ayon sa kanya ay naging dahilan daw ng hindi pagkakagrant ng ICC ng petition for interim release ni President Digong. Ito siya muli, bumabaliktad at nanghihingi ng tawad sa mga taga-suporta ni President Digong. Anong nangyari kay Regal Oliva? Yan ang pag-uusapan natin muli sa araw na ito. At matapos nga po ang pagbagsak ng kanyang following ng from 200 to 400 ayon sa mga report, 400,000 followers, tila ba ang kampo ni Regal Oliva went into panic mode at nagprepara siya ng isang video na kung saan it is well prepared, the lightings, the costume, the background, everything was set up para magmukhang sincere yung kanyang paghihingi ng apology. At sa aking pananaw, sa aking tingin doon sa video nito, kung OA yung una niyang video na kung saan binabatikos niya si Rodrigo Duterte, parang tila mas OA yata itong bago niyang video. The hand gestures were exaggerated. The grieving look, yung kanyang eyebrows na parang lungkot na lungkot at halos naiiyak na. It seemed masyado yatang a little desperate for an apology. At ang mas nakakalungkot dito, ang kanyang pagpapaliwanag na ibinigay sa atin kung bakit niya sinabi ang kanyang mga sinabi ay lalong hindi katanggap-tanggap. Pardon me for the word, but this has got to be the greatest bullshit I have ever heard in my life. It's like pagpatapos kang mahuling magsinungaling, dadagdagan mo pa ng isa pang kasinungalingan, yung iyong pagsisinungaling. Lalo mo lang binabaon ng iyong sarili sa putik. Sabi ng lolo ko, yung lolo ko po ay dating guerrilla nung panahon ng mga Hapon. At yung digmaan po na pinaglabanan dito sa Bataan, and ang Bataan ang pinakahuli na sumurrender noon sa mga Hapon. Kaya nga po mayroong araw ng kagitingan. Pero yung lolo ko ay hindi kasama doon sa mga sumuko. Nung nag-announce ang Amerika na susuko na ang lahat ng tropa ng mga Pilipino at mga Amerikano, nanatili silang nakikipaglaban sa mga Amerikano, sa mga Hapon. Katulong ang ilang pang mga natira ng mga Amerikano noon. At sila ang naging sandigan ng pagbabalik ng mga puwersa ng Amerika dito sa Bataan during Liberation Day. At ito ang sabi niya sa akin noon. Sabi niya, kami noon bilang mga guerrilla, ang aming panuntunan, kami ay babagsak kung saan kami nakatayo. Ibig sabihin, kung saan ang pwesto nila, doon sila mamamatay. Yan ay mga simpleng payo, pero yan ay aking ding kinakapitan hanggang sa kasalukuyan. Once you have taken a position, you must be prepared to suffer and to die for that position. Because eventually people will learn to respect you. Not because of the position that you took, kasi maaaring iba ang posisyon ng ibang tao, but they will at least respect you for standing your ground, for your courage, for resilience. At yan ang isang bagay na hindi nakita ng mga tao sa kasalukuyan. It is one thing to insult the people by telling them that you are something, then turns out that you are not. It's like an ultimate betrayal of the trust. At ibang bagay din po, yung matapos mong ihayag na yung mga bagay na inihayag mo, ipipilit mo sa mga tao ngayon na
sobrang tanga nila at sobrang bobo nila at mali ang pagkakaunawa nila dun sa kanilang nadinig. It's a double whammy of an insult. You should have just stuck to your guns at pinanindigan mo na lamang kung ano ang iyong position. And not to beg for mercy, not to beg for forgiveness. Kasi nadinig na rin ng taong bayan yan. We still remember Gloria uttering the same words, "I'm sorry," after the Hilo Garci incident. Pero after that, the country was still mired in corruption. At mukhang itong "I'm sorry" na to is now being used very loosely sa ating lipunan. But I think the greatest misstep na ginawa nitong si Regal Oliva is in believing that in being called the influencer is that she actually has a sway or that she can actually influence the people who are listening to her. Ang akala nila when Facebook and TikTok says that these are the number of your followers, these people are actually within your control. No, they're not. People are thinking now, information is in their fingertips. At kaya nilang bumasa ng intensyon, ng motibo, at ng kung ano ang kasinungalingang inilalatag sa mga mamamayan. People who are appearing in social media are just referred to as influencers. But actually, what is happening is the people are the ones influencing you. Ang kanilang boto, ang kanilang opinion matters to many of these influencers. At hindi po kayo ang totoong may kapangyarihan over the people. At I think this mistake led some influencers to believe na by selling us things na kahit na baliktad na doon sa kanilang unang pinaninindigan, ay paniniwalaan pa rin namin ito. Matatalino na po ang mga iskumbro dito sa Pilipinas. Hindi na po sila nagpapaloko. At ganyan din naman kasi ang naging pananaw noon ng mga Marcoses. Ginipit nila ng ginipit si Sara Duterte, si Digong noong nakarang election, at maraming mga misinformation, yung mga confidential fund, and so on and so forth. They were thinking, they were hoping that all of this will be enough to influence the voters to vote otherwise, na sila ang iboto dahil itong mga tao na ito ay mai-impluwensyahan nila na itong kampo ng mga Duterte ay mga masasamang mga tao. But it didn't work dahil ang mga tao ay may sarili na nilang pag-iisip. Even with the rumors and talks of cheating in the COMELEC, the Rodrigo camp was still able to prevail. At ang nagsuffer nga ay yung partido ni Bongbong Marcos. This should have shown you that people today are not easily swayed or influenced. Kaya po sila sumusunod sa inyo kasi ang akala nila ay pareho kayo ng paninindigan. But when it turns out that you are different from what you say you are, you will suffer the wrath and the backlash mula po sa galit ng sambayanang Pilipino. Kaya po tayong lahat, lagi nating sinasabi sa lahat, patuloy tayong mag-engage, manindigan, pero tayo ay patuloy na mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.